Paalalahanan ninyo ang inyong kapatid, lalo na kung siya ay nasa kasalanan. Huwag ninyong hayaan na siya ay nasa kasalanan. Amen. Yan ang pinakamahalaga sa huling araw, mga kapatid. Pray one to another. Ay, o nga ba, second sound. Sorry. Second sound. Sorry. Wala na, talagang nalilimutin na. Nananatili ba kayo nakatayo sa aking harapan? Pakasuriin ninyo kung sarili. At huwag na huwag ninyong gagambalain ang aking espiritu. Sumunod kayo ng merong pagpapakumbaba. Amen. Kapatid, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos na buhay pa tayo. Binubuhay pa niya tayo. Kasi kung di niya nabubuhay ng isang tao, wala na. Useless na. Useless na lahat ng bagay sa iyo. Pag namatay ka, ano pa mangyayari? Wala na. Useless na. Kaya habang nabubuhay tayo, samantalahin natin ang buhay. Enjoy natin ang bawat araw na dumadaan. Kung meron tayong kapangyarihan gawin ng isang bagay, gawin mo na. Kasi hindi mo na alam kung magagawa mo ba yan o hindi. Kaya napakahalaga na, we are going to live for today. Mabuhay tayo ngayon. Yung now moments mo, samantalahin mo. Halimbawa, kasi sabi ng Diyos, give us today our daily bread. So meron daily bread na ibibigay ng Diyos sa atin. So give us this day. So magbibigay ang Diyos ng pagkain sa atin sa araw na ito. Kasi may pagkain tayo araw-araw na ipakakain ng Diyos eh. Ngayon, hinihingi natin na, Panginoon, ibigay mo sa amin ang kakainin namin ngayon. Example, Sunday. Ano ba ang pagkain ng Diyos na ipapakain sa worship? Huwag mo ipabayaan ang pagkasama-sama. Katulad na nakikita mo na napakalapit na ang araw. So, ayun ang gagawin mo. Yun ang pagkain mo eh. O ilan sa atin ang kumain? Tayo nandito, kumain tayo. Okay yung nasa abroad eh. Sumat kasi nasa abroad ka eh. Okay yun. No problem sa akin dahil nasa abroad ka eh. Ayan lang naman, mag-aeroplano ka, pumunta ka dito, tumalis ka na naman. So, sumat okay sa akin, nasa abroad ka. Ayaw na dito sa Pilipinas. Hindi okay sa akin, sabihin mo, nag-worship naman ako sa sumat eh. Alam mo na, natuyot ang pagsamba doon. Kayo ba, pag sumasamba kayo sa sumat, di ba kayo natutuyot? Let us live for the reality. Walang kakwenta-kwenta sumamba sa sumat, eh bakit nagpupumilit yan? Yan pa yung alibay mo. Hindi ka sumunod sa Diyos. Sabi, huwag kalimutan ang pagsasama sa amin. Yamang nalalaman mo, napakalapit na ng araw, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Paano kung mamatay ka sa kasalanan? Hindi ka maliligtas. Kahit yung katuwiran ginawa mo, hindi makapagliligtas sa araw ng iyong kamatayan. Kaya, kalooban ng Diyos na binubuhay mo tayo ngayon, sabi ng James 4:13-14. Magsiparito ko ngayon, kayo nagsisipagsabi. Ngayon o bukas, magsisiparoon kami. Pakiano mo na, paikot mo na lang para mahagip ako. Yuro mo ng konti dito, ayan. Ako umiikot na lang para mahagip ako, ayan. Ayan, thank you. Okay. Magsiparito ko ngayon, kayo magsisipagsabi ngayon o bukas, magsisiparoon kami sa gayong bayan. At titira kami doon 1 taon at mangangalangan at magtutubo. Kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo ngayon isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Singaw, water vapor. Ay yung water vapor, makita mo, may water, mamaya tuyo na yun. Ganun lang sinabi ng Diyos sa atin, para tayong singaw, madaling mawala. So kung ganun pala singaw tayo, madaling mawala, di samantalahin mo ang panahon, baka mamaya biglang mawala ka bilang singaw. Hindi yung paplano ka na pupunta kami doon, 1 taong kami titira doon, mangangalakal kami. Ang dapat mo sabihin kung loloobin ng Diyos na buhay pa tayo ngayon. So lagi nyo isasama yun kasi ang Diyos ang nakakalam ng lahat ng bagay. Sabi sa Proverbs 27, huwag mong ipaghambog ang araw ng bukas. Hindi mo maaalaman kung ano mangyayari buhay. Maya-maya lang, hindi mo maalam eh. Kaya nga yung nakikita natin, message yun, yung mga kapatid natin, nakakaawa. Nabubuhay sila sa sanlibutan.
Hindi na sila nabubuhay sa bagong pagkatao. Luma. Bumabalik sila sa dating buhay. Pag-pray natin na baka sakaling maawa ang Diyos, magkaroon ng pag-unawa, at tumugon sa pananampalataya. Pero nakikita ko, wala na eh, paubos na eh. Malapit na ang araw ng paghuhukom. Kumbaga doon sa tumatakbo tayo sa marathon, paubos na ng paubos. Konti na lang ang nananakbo. Ang importante, mabagal ka man o mabilis tumakbo o maglakad, tapusin mo ang landasin. Ang importante, finisher ka eh, graduate ka, may diploma ka. Ako halimbawa, hindi ko hinahihiyang nag-aral ako ng 8 taon ng engineering. At dropout ako ng 2 taon. Hindi ako nahihiyan. Bakit? Graduate ako eh. Talagang gumraduate ako dahil ang aking motibo, bigyan ko ng kaligayahan nanay ko. Kasi mula nung bata ako, lahat ng ibinigay ko dito, puro asawian at lungkot eh. Kahit man lang sa konting panahon, makabawi ako. Kaya kahit ako nagdudumurog noon, barkada, durog, sabay yun. Pag-aaral, bisyo, pinagsabay ko yun. Kasi ang hirap magbisyo pag nag-aaral eh. Ang hirap naman mag-aaral pag nagbibisyo. E di pinagsabay ko na. O, gumraduate ako. Pero 8 taon ako nag-aaral. Pero gumraduate ako. Importante, may diploma ako, may transcript of records ako, may certificate of graduation ako, may diploma ako. Meron akong credential. Nakatapos ako ng pag-aaral. Pero yung paraan ng pag-aaral ko, fraudulent, puro daya. Kasi bata pa, lumaki na ako mandaraya. Hanggang sa pagdating ng college, na ikwento ko na to sa inyo. Dinaya ko lahat. Gumraduate ako, daya lahat. Ginamitan ko ng utak. Sinasabi ko sa professor ko, sir, hindi na ako makaka-attend kasi nagtatrabaho ako. Ang hirap na working student. Ganun ba? Mahirap talaga yan. Ay ko, sir, baka pwedeng pumasa na lang ako sa exam, pasado na ako sa subject. Sabi niya, o sige, okay. Makapasa ka lang ng isa. Ay ko, sir, baka hindi na nga ako maka-attend eh. Hindi ko alam ang schedule ng exam. Bigay mo sa akin. Sige, bibigay ko sa iyo. Lahat ng subject ko, ganun mga kapatid. Uto ko yung mga professor na makapasa lang ako sa exam. Isang exam, pasado na ako ha. Oo, kasi ang hirap eh. Ang hirap mga kapatid yung engineering student, ang hirap niyan. Ang hirap ng mga subject. Lalo yung mga calculus, physics, ang hirap niyan. Yung mechanics of rigid bodies, strength of material, ang hirap niyan. Pero nakuha ko yan dahil nag-aaral ako. Kapag naibigay sa akin yung reviewer at yung araw ng exam, nag-aaral talaga ako. Talaga nagpapakadalabuhan sa ako sa subject na yun. Pagdating ng exam, pasado ako. O pasado na ako. Ang dami hanggang sa UE, ganun din. Napakarami nakakuwento ko ito lagi sa inyo. Ang importante, pasado. At tinitignan ng Diyos doon, pasado. Pero sa pakikipaglaban natin sa buhay nito, hindi tayo pwedeng mandaraya. Sabi yung nakikipaglaban sa takbuhan, huwag mandaraya. Tumatakbo siya na matuwid. Ibig sabihin, yung pagtakbo natin, huwag tayo huwag natin dayain sa sarili natin. Huwag tayong tagapakinig, tagasunod tayo. Ako mandaraya ako, pero nung maging Kristiyano ako, kailanman hindi ko dinaya ang Diyos. Na hindi ko na rin dinaya ang sarili ko. Kasi mandarambong ako eh. Pero nung matutunan ko na maging seryoso, nagpakabanal-banal ka, ang banal magpapakabanal-banal, talagang hinihingi ko lagi sa Lord yun, makasunod ako sa lahat ng kalooban niya. Kahit ano mangyari sa buhay ko, itatatag ko ang pananampalataya. Sabi ko nga ako, nakaranas din naman ako ng namatayan eh. Napakalungkot. Pero yung mamatayan ka na mahal mo sa buhay, napakalungkot. Pero hindi ako nagpadala dun eh. God is my strength. The Lord is my shepherd, I shall not want. I can do all things because Jesus strengthens me. Nabuhay ako sa Word of God. Nagtagumpay ako kahit napaka-tindi ng mga pagsubok. Ang importante, huwag kang bibitaw sa Diyos. Hold on fast to the Lord. Don't be unmovable. Magpakatatag ka, magpakatibay ka sa pananampalataya. Huwag kang aatras sa pananampalataya. Hindi ka kalulugdan ng Diyos. Namatayan ka lang, ayaw mo na. May nangyari lang masama sa'yo, ayaw mo na. Wala na makapag-ihiwalay sa atin kay Kristo. Kahit kapangyarihan pa. Kahit kataasan pa, kababaan pa. Kagutuman ba? Kahapisan ba? Tabak ba? Sakit ba? Wala na makapag-ihiwalay. Kasi naalaman mo na eh. Naliwanagan ka na. Kaya yung misang naliwanagan na, nakalasap ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at sa panahon, at saka nahiwalay sa Diyos, hindi na sila muli pang makapagsisisi. Wala na sila. Katulad ng mga anghel at ni Lucifer. One time lang yun, alam na nila eh.
Lahat ng knowledge about God at kasama pa nila ang Diyos. E tayo, kakasamahin pa lang natin. Ang mga anghel, alam nila lahat ng mangyayari sa lupa. Si Lucifer, alam lahat. Ang plano ng Diyos. Pero intentional. Tingnan nyo, napakatagal na yun. Hindi naman nakasulat sa Bible kung kailan talaga nag-rebelde si Lucifer. Hindi natin alam kung ilang milyon, billion, trillion of years, o nonillion of years bago nag-rebelde si Lucifer. Kaya hindi ba tayo dito yung matagal naman na nampalatayaan din? Ito na ako doon sa late dumating pero nakatapos naman ng pagtakbo. Kaysa doon, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, tapos tumigil ka. Ay, hindi ka maliligtas niyan. Hindi ka graduate eh. Hindi ka finisher. You have to finish the course. Sabi sa Hebrew 6. Kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simula ay ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan. Press on to perfection. Kalimutan mo na yung mga nakaraan. Hindi na maibabalik yun eh. Tapos na yun eh. Lesson to learn na yun. Proceed to the future. Mabuhay ka ngayon. Ano ba dapat itong gawin para yung future ay mangyari sa akin? Kasi ano ba gusto mong future? Pumunta sa langit. O ano gagawin mo ngayon? E di mag-prepare ka, pagpunta sa langit. Paano ba pag-prepare? Sumunod ka sa lahat ng kalooban ng Diyos. Kainin mo ang ipinakakain ng Diyos sa'yo, this daily bread. Give us this day our daily bread. Kasi meron daily bread eh. Meron talagang araw-araw ipakakain ng Diyos sa atin. Magkakaiba tayo ng buhay, iba-iba ang pagkain. Pero ano po yung kalooban mo sa akin ngayon, Lord, gagawin ko? So you are living for today. You are living for the now moment. Nabubuhay ka ngayon. So kalimutan mo na yung nakaraan, sabi sa Philippians 3. Philippians 3:13. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Kasi si Pablo, I have kept the faith, sabi niya eh. I have fight a good fight of faith. Naabot na niya eh. Natapos na yung landasin. Finisher si Pablo eh. Graduate. Kaya sabi niya rito, dahil magpakumbaba. Kasi yung Saul, masamang tao si Saul nung araw eh. Saul pangalan niya eh. Ngayon, pinalitan ng Paul, ibig sabihin, belittle, bababa. Kaya napagpakumbaba. Kahit siya yung nakarating sa langit, hindi siya nagyabang eh. Kahit yung lahat ng kaloob, hindi niya, ang pinagyabang niya ata yung kahinaan niya eh. Kaya sabi niya dito, hindi ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yung ikinabot naman sa akin ni Kristo. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot. Bagamat naabot niya talaga, pero mapagkumbaba eh. Hindi ko inaaring inabot, dadapot isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang bagay na nasa likuran. Forgetting the past. Kasi si Pablo, masamang tao yan, mamamatay tao. Pinapatay niya lahat ng mga Kristiyano noong araw. Persecutor siya ng the way. Ako din, masamang tao ako noong araw, pero nilimot ko na yon. Tayo, masamang tao tayo noong araw. Limutin na yon. Kasi pinatawad na ng Diyos yun. Kaya mabuhay sa nakaraan. Mabuhay ka ngayon sa bagong pagkatao mo ngayon. Kasi yung datihang pagkatao natin, mas sanlibutan yan eh, worldly. Ang ginagawa niya, puro sanlibutan. Nahawahan tayo ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya ngayon, kapag ikaw nahawahan ng sanlibutan, delikado ka na. Kaya yung iba sa napansin ko, kaya nawawala, nahawahan ng sanlibutan. Halimbawa, isang tao kang hindi mag-worship. Hindi ba tumatakbo sa puso at isip mo na sambahin mo ang Diyos? Ba't aabot ng isang taon? So, ibig sabihin, ayaw mo. O nagkaroon ng mga trahedya sa buhay mo, ano nangyari? Tapos, license ba yun para tumigil ka na sa pananampalataya? Dapat nga, yun na magpatatag sa iyo eh. Kasi magpapatatag sa iyo, lahat ng mga pagsubok ng Diyos na mabibigat. Alam niyo ba, sabi ng scientist, pag daw tayo nakalampas sa mga anxieties, yung mabibigat na problema, lumalakas ang immune system natin.
Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi ako magpapa-inject yan sa COVID-19. Ang lakas ng immune system ko eh. Kasi, lumalakas ang immune system kapag nagtatagumpay ka sa problema. Kapag ikaw ay nagiging nakakalusot ka sa mga anxieties mo, yung problema, matitinding pagsubok, lumalakas ang immune system mo. Sapagkat sinasabi mo, I can do all this because Jesus strengthens me. Word of God pinamumuhay mo. Lahat ng bagay magagawa ko si Kristo ang magpapalakas sa akin. Katulad ngayon, alam niyo, ang dami kong problema. Yung tuhod ko, may osteoarthritis. Yung kaliwa kong paa, bakal, na-stroke ako. Yung spinal cord ko, 5 dapat operahin dyan. Lagi lang ako nakasupport ng belt. Tsaka merong knee support. Ang ginagawa ko lang lagi, alam nyo, pinagkakatiwala ako sa Diyos. Panginoon, alam ko, isang araw, pagagalingin mo ko, my body will heal my body. O yung mga bulati, putol na tumutubo pa eh. O yung mga lizard eh, yung butik sa kisame, putol na yung bunto, tumutubo pa eh. Meron kapangyarihan ng katawan nila mag-regenerate. Pero tayo, wala yung mag-regenerate. Ang kapangyarihan lang ng katawan natin, gamutin niya yung katawan niya. Kaya, tinan mo, kapag nagkasugat ka, hindi mo ginamot, tumiigil. Di ba? Nagagamot yan ng katawan natin eh. Ang spinal cord ko, wala na eh. Damage na ang nerves to. So, pwedeng pagalingin ng spinal cord ko, ang spinal cord ko. Yung puso mo, pwedeng pagalingin ng puso mo, ang puso mo. Yung mata mo, pwedeng pagalingin ng mata mo, ang mata mo. Your body can heal your body. Kasi alam niyo ba, sinasabi ng scientist, after 7 years, hindi yung katawan mo na yan, hindi ikaw yan, napalitan na lahat. Ang hindi lang daw napapalitan ng cells, yung brain. Hindi, pero ngayon, nadidiscover nila, nag-multiply na ulit daw ang brain. Eh, sinasabi nila, hindi daw eh. Pero ngayon, sinasabi nila, nag-multiply na. Naiiba na rin yung kanilang pananaw ng mga scientists. Kasi kung saan ka nasanay, yun ang gagawin mo. Kaya sabi ng Diyos, magsanay kayo sa kabanalan. Ano ba yung kabanalan? Ang salita ng Diyos, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. So, lagi mo sinusunod ang Word of God, nababanal ka. Na itatanim sa kaluluwa mo ang kaligtasan. Kasi ang salita ng Diyos ang magliligtas na itinatanim sa ating kaluluwa. So kung sanay ka dyan, lagi mong gagawin ang pagsunod sa Diyos. Pero kung hindi ka sanay sumunod sa Diyos, lagi kang hindi susunod. Kasi may habit ang ating pagkatao. May habit yan. Kapag nakita nyo sa anak nyo, mayroong habitual, kagaya nung apo ko. Si Gion, laging ginangat-ngat yung ko. Ay ko, huwag mong ngat-ngatin ang lalaki ng laging ganyan. Magiging habit mo yan. Huwag ganyan ang gawin. Ibang bisyo gawin mo. Mag-pray over ka na lang. Kasi mag-lay hands ka. Gawin mong bisyo yun. Kaya yung apo ko na yun, pag lagi nagpe-pray yun. Ay, huwag yun ang gawin mong bisyo, manalangin. Tapos mag-lay hands. O paglaki nun, sanay na sanay manalangin, sanay mag-lay hands yun. So bata pa lang, kung ano yung kinalakihan ng bata, yun ang pagtanda niya, dadalhin niya yun. Kaya sabi doon sa sa Proverbs, turuan niyo ang inyong mga anak sa way ng Panginoon sapagkat hindi nila makakalimutan yun. Habang bata, kasi embedded na sa brain ng bata eh. Tingnan niyo yung nagiging mga Olympic champion. Bata pa sila, yun na yung ginusto nila, nasuportahan ng magulang. Kasi habang bata pa, tingnan mo ano yung karakteristik ng anak mo. Ano yung potential ng anak mo? Doon mo i-develop. Tingnan mo, hustler yan. Olympic gold medalist siya. Kasi pag nasanay siya sa gusto niya, ano ba ang gusto mo? Gusto mo maligtas, di ba? E di magsanay ka sumunod sa word na siguro din, magiging hustler ka. Professional ka susunod sa Diyos, ligtas ka. Kaya sabi, perfect love casts out fear. Mawawala takot mo kasi perfect yung love mo. Hindi ka natitisyon sa salita. Ano ka ganap, perfect. Lahat ng gusto ng Diyos, yun ang gusto mo. Ang kaligayahan mo, ang kaligayahan ng Diyos, patay ka na. Kasi ang tayo mga Kristyano, nakahalubiluhan tayo ng sanlibutan. Kaya pag nadaig ka ng sanlibutan, babalik ka sa dating pagkatao, hindi ka naman nanampalataya. At hindi ka na makakabalik pa kahit kailan kasi himuwalay ka na eh. Pag nahiwalay ka, hindi ka na maaaring dalhin pang muli sa pagsisisi. Basahin natin yun na Hebrews 6:4. Kaya ito madalas ko sabihin eh. Pagsanay tayo sa kabana, minsan ka lang mabubuhay, magpapakatanga ka pa. Gagaya ka pa kay Lucifer, nasa langit na, bibitaw pa. Tayo papunta pa lang dun eh.
Papunta ka pa lang doon, magsumikap ka makarating doon. Papunta ka pa lang eh. So magsaya ka kapag ikaw nahatulan na. Hindi pa tayo nahatulan eh. Oo, ligtas tayo sa pag-asa. By hope, we are saved. Kaya yung hope na yun, hindi mawawala. At yung hope na yun, gagawa ng pananampalataya at pag-ibig. And the greatest is love. Kasi yung love, perfect love, casts out fear. Mawawala ang takot mo. Kasi alam nyo, pag nag-isip kayo ng future, matatakot kayo. Kasi ilalagay ni Satanas niya, hindi ka maliligtas. Magkaka-cancel ka. Future yun, ano? Wala akong pakialam sa'yo, no? Ilagay mo nang ilagay sa isip ko, mabubuhay ako ngayon. Mag-i-enjoy ako ngayon. Kaya madalas ko sabihin sa inyo, para hindi masayang ang oras at panahon at ang pera. Kung may pera kayo, mamasyal kayo, mag-enjoy kayo pamilya. Aanin mo yung pera doon, hindi naman kailangan ng pera sa langit, lalo sa impyerno. Saan kailangan ng pera? Sa lupa. Kasi yan nga ang Diyos dito eh. Si Satanas ang ang Diyos ng sanlibutan. At Diyos tayo pag meron tayong kapangyarihan ng pera. Kasi ang pera, nagagawa niya lahat ng bagay, nasusolve niya lahat ng problema. Pero pagkatapos na, tapos na, may mga bagay na money can't buy. Katulad ng kapayapaan, pagmamahal, hindi kayang bilhin ng pera yan. Hindi nabibili yan eh. Dinidevelop yan, bunga ng Espiritu yan eh. Pag-ibig, kapayapaan, kagalangan, pagpapahinuhod, pananampalataya, self-control, lahat yan bunga ng Espiritu Santo, dinidevelop sa atin. Para ma-develop yan, buhay ka sa bagong pagkatao. Kasi yung bagong pagkatao, yun ang makakasunod sa Diyos. Yung lumang pagkatao, kailanman hindi susunod yun, karnal yun eh. Ba't bumabalik ka na naman dahil sa pagiging karnal? Nagpapaalipin ka na naman sa demonyo. Mahahalubiluhan ka. Buti pa, hindi ka na naging Kristiyano. Buti pa, bitinan ka na lang ng bato sa leg, itapon ba sa dagat, sabi ng Bible. Biruin mo yun, nagkaroon ka na ng chance. Inilagay ka sa iglesia ang itinayo ng Diyos, hindi naman yung pangalan ng iglesia nagliligtas eh. Inilagay ka doon sa itinatag ng Diyos na iglesia. Ngayon, depende yan. Kasi may mga sect eh. Meron kang kailangan sumunod ka sa batas ng tao, batas ng gobyerno. Hindi ka pwedeng mag-worship na wala kayong license to operate to worship. Kailangan register ka sa sect. Kayo na naging issue sa atin ngayon yan eh. Ang LCJ na ba ang nagligtas? Wala ka sa LCJ, parang kang iglesia ni Cristo. Kasi sinasabi kapag wala ka sa iglesia ni Cristo, hindi ka ligtas. Pag wala ka sa LCJ ministry, hindi ka ligtas. Abay, pumunta tayo lahat sa LCJ para maligtas pala tayo. Pag sa ACLJ ka, hindi ka ligtas. Abay, palitan na natin itong ACLJ. Balik tayo sa LCJ. Hindi naman yung pangalan ng ang pangalan ng nagliligtas, Jesus Christ the Savior. Hindi LCJ the Savior. Kaya nga, maraming tao nabubulagan eh. Wala silang discernment, wala silang kapahayagan sa Espiritu Santo. Masyadong hindi nila naiintindihan ang ginagawa at iniisip nila. Salamat tayo sa Diyos kasi hindi tayo, binuksan tayo. Ibinigay sa atin ang karunungan ng kaalaman makaunawa at nabibigyan tayo ng pagnanasa at paggawa ng Espiritu Santo. Huwag mong paiyakin ng Espiritu Santo kasi yan ang tatak eh. Pag pinaiyak mo yan, wala ka ng tatak. Tatakbuhin ang mangyayari sa'yo, tatakbo ka na lang. Bibitaw ka sa pananampalataya, hindi ka nakalulugdan ng Diyos. Hebrews 10. Umpisahan natin sa 35. Huwag nga inyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Yung iba wala eh, tinatakwil ang pananampalataya, umaalis sa iglesia na itinayo ng Diyos, ayaw na. Ayaw na nila, bumabalik sila sa Egypt sa dating pagkatao. Sabi ng Diyos sa asawa nila, huwag kang lilingon sa likod, magiging asin ka. O yun ang ginawa nila, lumingon siya sa likod. Gusto nila yung dating pagkatao, hindi naging pillars of salt ka. Sinabi nga ng Diyos, huwag kang lilingon sa likod mo eh. Kasi gugunawin ng Sodom at Gomorrah, makakasama ka dyan. Ikaw pa ang mauuna, magiging asin ka. Pero siguro napakinabangan naman yun. Lahat na magluluto, pupunta doon, pipitas ng konti. Oh. Papapakinabangan sa pagluluto. Kasi nagwa-warning ang Diyos sa atin eh. Yung daw nag-aararo, huwag nalilingon sa likod. Sabi ni Pablo, nililimot ko yung nakaraan, hindi sa sinabing na abot ko na. Kundi ito ginagawa, nililimot ko yung nasa likuran. At hinaharap ko itong future na kaligtasan ng aking kaluluwa. Doon tayo mabuhay.
Sa Matthew 6:34. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. So araw-araw, alam nyo, lahat yan, ang daming ginagawa ni Satanas sa atin. Okay na yun. Lahat ng ginagawa ni Satanas sa araw na ito, huwag mo na isama yung bukas. Hayaan mo problema yung bukas sa kanya. Ang isama mo problema, huwag ikaw. Let the tomorrow worry for tomorrow. Mabuhay ka lang ngayon. Ano ba kalooban ng Diyos sa iyo ngayon? Ano ba ipinakakain ng Diyos sa iyong pagkain ngayon? Itanungin mo ang Espiritu Santo, nasa iyo eh. Sasabihin niya yung nasa Bible, ito gawin mo sa araw na to. Linggo ngayon, magwo-worship ka, tumanggap ka ng pagpapala, mag-iikaputandog ka. Pag-worship mo, sa ganda ng kabanan, mag-o-offering ka. Mag-breaking of the bread ka. Tapos magpapakabanal-banal ka. Uuwi ka sa bahay mo, na manalangin ka lagi sa akin, itagubilin mo ang iyong lakad. Ako bahala. So that's the will of, ginawa mo ba yun? Ginawa mo, diligtas ka, hindi mo ginawa, hindi ka ligtas. Dadatnan ka ng Diyos, hindi ka wala ka sa kalooban niya. Hindi yung nagsasabing Panginoon na maliligtas. Yung gumaganap ng kalooban ng Diyos, Matthew 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hinahanap-hanap ng Ama yung sasambahan sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ang Diyos sa Espiritu, nasasambay sa Espiritu. Hinahanap-hanap ka, hindi ka makita, wala ka eh. Sasabihin mo, nasa sumap ako. Eh wala ako sa sumap, narito ako sa iglesyang ito eh. Ang Panginoong Yesus at ang Espiritu Santo at ang lahat ng mga anghel kasama natin at ang Ama. Sumap, sino kasama mo sa sumap? Electronics yun eh. Radiation na kasama mo dyan. Radiation, hindi Diyos, ano? Kakatuyan mo, sumasamba naman ako sa sumap. Yun ba, will of God? Will of God yun, yung sa mga nasa abroad. Katulad nila, ni Janet. Nasa abroad yan eh. Kung sino man na nasa abroad, si Bon ngayon nasa abroad, oh. Sino nasa abroad, okay yun. Ay meron ako isang kilalang member dito, nasa abroad eh, isang taong hindi sumamba eh. Kahit man lang doon sa Zoom, hindi sumamba eh. Biruin mo yun, natiis mo yun. Yun nga lang, isang linggo ka hindi maka-worship, tuyot na tuyot ka eh. Isa nga lang ang kasalanan mo magawa, sisikan eh. Tapos isang taon pa. Ano gagawin ng Diyos sa'yo? Mag-iiyelo ka talaga. Pag nag-iiyelo ka na, hindi ka na talaga makakabalik. Nag-iiyelo na, sobrang lamig na eh. Pero yung sobrang lamig na yun, pwede pa kaawaan ng Diyos yun kung papayag ka na magsisi at manampalataya. Makakalusot ka pa rin. Pero kailangan mo magsisit manampalataya. Kasi ang Diyos mapagpahinuhod siya, sabi sa 3:9 ng 2 Peter 3:9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Nagaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo. Long suffering, mapagpahinuhod, mahaba ang pasensya. Mahaba ang pagtitiis ng Diyos sa atin. Hinihintay niya talaga tayong tunay na maging mga Kristiyano lahat. Hanggang sa abutin natin lahat ang paglaki ng tao sa gustong asukat ng pangangatawan ni Kristo. Ephesians 4:13, babasahin ko mamaya yan. Mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo, magsipagsisi. Kasi tayo, bilang Kristiyano, bagamat ligtas na tayo sa pag-asa, hindi pa naman realidad na nasa langit ka eh. Nandito ka pa sa lupa eh. So habang nasa lupa ka, live the now moments. Mabuhay ka ngayon. Today is the day of salvation. Hindi naman sabing yesterday is the day of salvation. Today is the day of salvation. Kaya kahit napakapalpak mo, napakasama mo, wala kang kwenta-kwentang Kristiyano sa nakaraan, okay lang yun. Ngayon, ano ka ngayon? What are you today? Kasi di ba yung masamang tao nakapako sa krus? Sabi niya doon sa isa,
Ikaw, napakasama mo. Karapat-dapat lang tayong ipako sa krus. Pero ito, walang kasalanan to eh. Tayo okay lang tayo, kriminal tayo eh. Sabi niya sa kanya, Panginoon, ipagsama ko po ako sa iyong kaharian sa araw na yun. Oo, sabi ni Jesus. Oo, sinasabi ko sa iyo ngayon, ipagsasama kita sa aking paraiso. So sinasabi niya yun ngayon. Today, sinasabi niya. Pero ipagsasama siya, future yun. Yung sinabi ngayon na today ni Kristo, ipagsasama, future yun. Kaya nung mamatay yung nakapako sa krus, at sa last judgment, isasama ng Diyos yun doon sa langit. Hindi hahatulan yun. Kasi pinatawad siya ng Panginoon. Kahit wala sa iglesia yung pinatawad yun ng Ama. Kasi ang tagapagligtas ng lahat ng tao ang Ama. Si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia. So yung katawan ni Kristo, kahit ano pangalan niya, basta itinayo ni Kristo. Ano ba pangalan ng itinayo ni Kristo ng iglesia noong araw? Iglesia ng Diyos. So lahat ng itinayo ng Diyos, iglesia ng Diyos yun. Ngayon, pagdating sa sect, may kanya-kanyang ruling yan eh. Hindi pwede pare-pareho pangalan. Yan ang nangyari sa issue sa akaso natin. Naunahan tayo na mabilis eh. Parang palustong mga ito na nakapakabilis na. Parang si Flash Gordon to eh. Nakapag-register na. Hindi natuloy na. Pero sa totoo lang, alam nyo, tayo talaga ang legitimate LCJ. Nasa atin ang lahat ng original copy at sa akin ibinigay ni Brother Manny ang mandate para sa iglesia. Pero hindi ko pinagyayabang yun. Hindi ko sinasabi. Alam ni Elmo Tikanting yan eh. Ewan ko ba't nabulagan itong mga ito? Hindi ko alam kasi huling araw niya. Marami talaga ang mawawala sa pananampalataya. Hindi gagraduate talaga. Tayo, nandito tayo para gumraduate. We just live for today. Mabuhay lang tayo ngayon. Psalm 118:24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. This is the day that the Lord has made. Tayo maggagala at ating we will rejoice and be glad in it. Alam niyo, tinatawag na isang araw, si Kristo yun eh. He is the day. Jesus Christ is the day. Kaya sabi, this is the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. Kinakanta natin yan eh. Kaya this day is Jesus Christ. The salvation day. Today is the day of Jesus Christ. Today is the day of salvation. Hindi yung future, hindi yung nakaraan, yung ngayon. So ano ka ngayon? So mabubuhay ka ngayon. Deuteronomy 30:19. Aking tinatawag ang langit at lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. This day, today. Tinatawag niya yung langit at lupa na saksi. Kasi pag tao, sinungaling eh. Itong araw, itong langit at lupa, hindi itong sisinungaling ito eh. Sabi nga ni Kristo, huwag niyong awatin ng pagpupuri sa akin ng mga tao. Yung nakikita niyo yung bato na nakakanta pag pinigilan. The stone and rock themselves will start to sing. Huwag niyong pigilan. Hosana, Hosana, di ba? Nagpupuri sila kay Kristo. Pinatitigil ng Pariseo, sabi ni Kristo. Pag pinatigil niya, nakita niyo yung mga bato, ay nakakanta. Nakakatakot yun, biglang mag-aabibig yung mga bato, kakanta. Ganon din ang langit at lupa, witness eh. Kasi lahat ng bagay may frequency, lahat ng bagay buhay. Lahat ng nilikha ng Diyos buhay. May frequency yan eh. Lahat yan buhay. Yung bato, buhay yan. Yung bundok, buhay yan. Yung mga stars, buhay yan. Lahat ng bagay sa nilikha ng Diyos, buhay. Kaya ito sabi niya, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan. So this day, iharap ng Diyos sa atin buhay o kamatayan. Ano pipiliin mo? Ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Kasama na mga anak mo, buong pamilya mo, dadamay ng Diyos yun. Ikaw ang pinuno eh. Kaya sabi kapag ang pinuno tumatanggap ng kabulaanan, lahat ng member niya masama.
Kaya kapag ang isang pinuno, pastor o bishop tumanggap ng kabulaanan, lahat ng member nun masama. Sabi ng Bible yan eh. So bilang pinuno, bilang pastor ng pamilya, sumunod ka sa Diyos. Magpakabanal-banal ka, damay na yung asawa at mga anak mo kasi mahahawa sila sa iyo. Yun yung sinabi ni Pedro kay Timothy. Ang iyong lelang, Timothy, na ang pananampalataya na ibinigay sa iyo nang galing sa lola mo. Kasi spirit transfers eh. Kumbaga sa sanlibutan, the spirit of the world transfer. Kaya nung bata tayo, sanggol tayo, matino tayo eh, banal tayo. Pero as time goes by, may spirit of the world eh. Humahawa yun sa sanlibutan. Nahahawa tayo na kaya tayo naging mga makasalanan. Ngayon, sa pagiging makasanlibutan, nilinis tayo ni Kristo. Sabi sa 2 Peter. Ngayon, huwag ka nang pumayag na mahalubiluhan ulit. Kasi pag pumayag ka, madadaig ka ng datihan mong pagkatao. Yung bagong pagkatao mo, hindi na makakapabuhay. Ang mabubuhay sa iyo yung dating pagkatao mo, makasanlibutan. Eh buti pa, hindi ka naging Kristiyano, sabi ng Bible. 2 Peter 2:20. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakos ng mga pagkahawa sa sanlibutan. So nakatakas na tayo eh. Hindi na tayo nahahawahan na sanlibutan, nilinis na tayo yung dugo ni Kristo. Banal na tayo, malinis na tayo, matuwid na tayo, mabuti na tayo. O ngayon, tatapa ka uli sa mundo. Magiging makasanlibutan ka pa uli. Madudumihan ng alikabok ang paa mo, okay lang yun. Alikabok lang yun sa paa eh. Hindi naman yung buong katawan mo eh. Hindi naman yung ulo mo eh. Pero ang demonyo, tatapakan natin ang ulo. Binigyan tayo ng kapangyarihan, durugin ang ulo ni Satanas. Pero si Satanas, mabibigyan tayo ng kasalanan sa mundo. Kasi nasa mundo ka pa eh. Naglalakad ka pa eh, magkakaali ka pa sabi, maglinisan kayo ng paa. Di ba sabi? Maghugasan kayo ng paa, kayo magkakapatid. At magpatawaran kayo, magpahayagan ng mga kasalanan. At patatawarin kayo ng Diyos at pagagaling kayo sa lahat ng mga kasamaan natin. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkakahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas ni Kristo, so kaya pala tayo nalinis yung pagkilala natin kay Kristo. Nagpakilala ang Ama. Kasi sabi ng Ama, yung nakarinig ng aking tinig at natuto, pupunta kay Kristo. At ang halamang hindi tinanim ng Ama, bubunutin niya. Kaya makikita niyo, pag nawalat sila sa iglesia natin, binunod sila ng Ama. Bakit? Hindi sila natuto eh. Hindi sila nakarinig na tinig ng Ama. Di ba nangyari yan kay Pedro? Sabi ni Kristo, sa inyo, sino ako? Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo. Hindi yan ipinahayag ng dugo't laman, kundi ipinahayag yan sa iyo ng Ama para makilala mo ako. So ang Ama nagbibigay ng kapahayagan sa atin. Kaya sabi yung nakarinig sa tinig ng Ama at natuto, lalapit kay Kristo. Kaya pag ikaw nakalagay ka sa isang iglesia na itinayo ng Diyos, kay Kristo ka, dahil narinig mo tinig ng Ama at natuto ka. So sa pagkakatuto mo yan, marunong ka na. So hindi ka natanga. Alam mo na gagawin mo. At muling mga lubiluhan at madaig niyaon, so bumalik sa dating pagkatao. Nabuhay na naman sa dating pagkatao, hindi na yung bagong pagkatao. Ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa noong una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran. Kaysa pagkatapos na makakilala, ito'y tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Tumalikod na sa utos, ayaw na. Hindi na sumasamba. Hindi na natin kasama, hindi na nag-iigaputan doon, nasumpa na. Samantalang nung araw na ginagawa niya, masagana buhay niya, payapa siya. Bakit dumating yung araw, hindi natin alam. Si Lucifer na, hindi natin alam, bigla pala magre-rebelde. Kung saan mayroong katarungan, kung saan mayroong kasaganaan ng katwiran, nandun ang kasamaan. Langit na nga yan, nag-ahari ang Ama. Si Kristo, ang Espiritu Santo, lahat ng anghel. May lumabas pang demonyo dun eh. Nabahagi. So huwag magtaka bakit nababahagi ang tunay na iglesia. Alam niyo ba nabahagi ang Israel? Naging Israel at Judah? Kita mo, the kingdom of Judah, the kingdom of Israel. Ang nag-ahari sa Israel si Saul, masamang hari. Ang nag-ahari sa Judah si David. Ngayon, nung magalingan na ng Diyos, alisin si Saul bilang hari ng Israel, ibinigay ang Israel kay David bilang hari na siya ng buong Israel na. O sana mangyari sa atin yun.
na humirang ang Diyos ng David na mabubuo uli yung nagkalagas-lagas na iglesia. Kasi winasa kanila ang iglesia. Kumuha sila ng sariling mga alagad nila. Nagtayo sila ng sariling iglesia, may iglesia na yun. Nakatayo na nga yung LCJ ministry, bakit babaguhin mo pa? Naging alagad na tayo ng Diyos, pamamagitan ni Abraham, gagawa ka pa ng alagad. Yun ang nakasulat sa Bible, basahin natin. Acts 20:29. Ito hindi pwedeng hindi mangyayari ito eh. Kasi nakasulat eh. Acts 20:28-29. 30. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo. Kasi kapag may isang iglesia, ginagawang bishopric, yun ang pinaka-pinuno doon, yung bishop. Sa bayan ng Diyos, bishop. Kaya sinasabihan niya yung mga bishop na mag-ingat sa sarili. Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya na kanyang sariling dugo. So ang ipakakain mo, salita ng Diyos bilang bishop. Yun yung sinabi niya kay Pedro, di ba? Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Pakainin mo yung bata akong tupa. Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Pakainin mo yung aking mga tupa. Pedro, iniibig mo po? Opo, Panginoon, nalalaman mong iniibig kita. Alagaan mo, pakainin mo ang aking mga tupa. Ano pakakain niya? Paano mo alagaan niya bilang pastor? Word of God. Turuan mo ng Word of God, ibigay mo si Kristo ang kaligtasan. Hindi, iba ay binibigay, sarili nilang kaisipan eh. Ito sabi. At aking talastas na sa pag-alis ko, nawala si Brother Manny, kinuha ng Diyos. Magsisipasok sa inyo mga ganit na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo. So lalabas ang kalawang sa bakal. Ano ba sumira sa bakal? Di ba kalawang? Saan galing yung kalawang? Dito sa bakal. Ano ba sumira sa iglesia natin? Di ba mga member din ng iglesia sa loob? Ano ginawa? Ito ginawa. Magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. So ang purpose nila, gumawa ng alagad nila. Dapat sabi ng Diyos, gawin yung mga alagad ko, ang lahat ng bansa. So gagawin natin alagad ni Kristo ang bawat bansa. Hindi, gagawin nilang alagad nila. Kaya sabi doon sa Matthew 23, ang ganito eh. Basahin na natin ng buo. Matthew 23. Pisahan na natin sa 27. Sa aban nyo, mga scribe at pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo ng mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas, dadapot sa loob ay puno ng mga buto, ng mga patay na tao at ng lahat ng karumal-dumal. Gayon din naman kayo, sa labas ay nagaan yung matuwid. Sa mga tao, dadapot ang loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at katampalasan. Sa aba ninyo, mga scribe at pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at inyong ginagayakan ng mga libingan na matuwid. At sinabis ninyo, kung kami sana'y nangabuhay ng mga kaarawan ng aming mga magulang, ay hindi kami magkakaramay nila sa dugo ng mga propeta. Kaya't kayo magpakatotoo sa inyong sarili na kayo mga anak niyong nagsipagpatay ng mga propeta. Punuin nga ninyo ang takala ng inyong mga magulang, kayo mga ahas, kayo mga lahi ng ulupong. Paano makakawala kayo sa kahatulan ng impyerno? Kaya't narito, sinusugo ko sa inyo ang mga propeta at ang mga pantas na lalaki at mga iskriba, papatayin at ipapako sa krus. At ang mga iba sa kanila inyong sahampasin sa inyong mga sinagoga at sila inyong pag-uusigin sa bayan-bayan. Upang mabubo sa inyo ang lahat ng matuwid na dugo na nabuo sa ibabaw ng lupa.
Buhat sa dugo ng matuwid ni si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias na pinatay ninyo sa pagitan ng sanktuaryo at mga dambana. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na ito ay darating sa lahing ito. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato ng mga sinusugo sa kanya, mga ilang inibig kong tipunin ang inyong anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw ninyo. Narito ang inyong bahay ay iniwan ninyong wasak. Sapagkat nagsabi ko sa inyong buhat ngayon na hindi niyo ako makikita, hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan. Ganun na nangyari sa iglesia natin. Lumabas yung mga Pariseo na nagwasak ng iglesia, gumawa ng sariling mga alagad, nagkukunwaring matuwid. Kala mo kung sinong kababait, kala mo kung sinong kalagalang-galang. Pero ang kaloob-looban nila, masasama, budhi, masamang budhi. Gumagawa sila ng sarili nilang alagad. Hindi na sila tumutugon sa aral ng apostol. Yung gusto nila, yung nais nila, ang pinag-aari nila. Ginagawa nilang alagad sa sarili nila para sumunod sa kanila. Hindi, gagawin nating alagad ng Diyos ang lahat ng mga anak ng Diyos. At ang bayan ng Diyos na itinatag ng Diyos sa atin, pinalitan na ng pangalan. ACLJ na. Katulad ng gagawin ng Diyos sa atin, papalitan din tayo ng pangalan at ang pangalan ng Panginoong Jesus papalitan. Sabi sa Revelation 2:17. Ang mga may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay, bibigyan ko ng manang natatago at siya'y bibigyan ko ng puting bato. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yung tumatanggap. So, kung ang Diyos ay mali sa pagpapalit ng pangalan, eh bakit niya papalitan ng pangalan na mali pala yung magpalit? Kasi pinalitan eh. Unang-una, alam nyo, hindi tayo nagpalit. Ang Diyos ang nagpalit ng ACLJ. Kasi hindi yan pinilano. Hindi yan walang conspiracy. Basta na lang naging ACLJ tayo. Kasi ang gusto ko, LCJ tayo. Kasi tayo talaga yung original eh. Pero ayaw ng Diyos ng LCJ, sira na eh. Pinalitan niya. Ito pa sabi sa Revelation 3:12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. Ang bagong Jerusalem na mananahuguan siya at mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Kung mali pa lang magpalit ng pangalan, eh bakit papalitan ng Ama ang pangalan Jesus Christ? Bakit? Tapos na ipagliligtas eh. Papalitan na yung Jesus Christ, the Savior yun eh. Eh save ng lahat eh. Eh save na rin tayo lahat, gagawin tayo ng Diyos. So bibigyan tayo ng pangalan ng Ama, na pangalan ng Diyos. Yun ang gagawin ng Diyos sa atin mga kapatid. Kaya hindi masama magpalit ng, bakit pinalitan si Jacob ng Israel? Nagtagumpay si Jacob sa angel, pinalitan siya, sabi niya, mula ngayon hindi na Jacob, papangalan sa inyo, hindi Israel. Bakit pinalitan niyo yung Sarai ng Sarah? Sapagkat Sarai, ikaw ay hindi na baog. Binuo ng Diyos ang iyong manganganak ka. Si Isaac ang ipapangalan mong anak. Yung Sarai, hindi na Sarai kasi pinagpala na Sarah na. Si Abraham, ba't ginawang Abraham? Kasi pinalago ng Diyos ang lahi ni Abraham. Mula ngayon, hindi ka na Abraham, kundi Abraham, ang ama ng mga pinagpalang bansa. O nagpapalit ng pangalan. So, tama ang ginagawa ng Diyos na nagpapalit ng pangalan. Sino ka ngayong haato na ito ang dapat, dito ang dapat? O ang Diyos na nga nagpapalit. Yung Jesus Christ na papalitan eh. Pero ang Ama, kailanman hindi papalitan ng pangalan. Bakit? Pag pinalitan mo ang pangalan ng Ama, wala na tayong Ama. Hindi pwede. Isaiah 63:16. Sapagkat ikaw ay aming Ama, bagamat hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kinilala ng Israel, ikaw o Panginoon ang aming Ama, aming manlulubos, na mula sa walang pasimula ay siyang pangalan. From everlasting to everlasting ang pangalan ng Ama, Ama. So hindi babaguhin yun. At ang Ama lang ang hindi nagbagong anyo. Si Jesus Christ nga, nagbagong anyo ang salita, nagbagong anyo, naging tao nga eh. Ang Ama hindi. As is lang siya, kung ano siya, yun siya. Hindi siya nagkakaroon ng pagbabago-bago. Dahil sa Hebrews yan eh. Hindi ko no variableness. Walang pagbabago ang Ama. Pakita mo ang Ama, mananatiling Ama. Eh, hindi mo kung papalitan ng Ama yung pangalan. Hindi, wala nga tayong Ama. Hindi pwede.
Tayo naman kailangan palitan ng pangalan kasi ang papangit ng pangalan natin, Lauro. Lauro. Ang papangit eh. Ngayon, ang ipapalit ng Diyos dyan, siya nakakaalam. Pangalan ng Diyos yun kasi magiging Diyos din tayo mga kapatid eh. Amen.